Chapter 5. Inis na inis ni Rania ito at muling bumalik sa sariling silid. Nagngingit-ngit na kumuha siya ng pamalit na damit. Ngayong may kasama na siya sa bahay na yon, ay kailangang mag-ingat na. Talagang gwapo ang loko. Napangiti siya nang maalala ang itsura nito na nakatapis ng tuwalya. Kitang-kita niya ang malapad nitong dibdib na alaga marahil sa ehersisyo dahil nagsisiksikan ang mga muscle. Ang mga braso naman nito na tila kay sarap pisilin. Masarap kayang yumakap ang mga bisig na yon? Bilang tanong niya. Ipinilig ng dalaga ang ulo upang maalis ang alalahaning yon. Nakandama siya ng hiya sa sarili. Kung kailan siya sumapit sa edad na 23, ay tsaka siya nag-wound ng ganito sa lalaki na hindi naman niya ginawa kay Manuel. Dala ang pamalit, muli siyang lumabas ng kwarto. Wala si Vic. Nakahinga siya ng maluwag. Ikinandado niya ang pinto ng banyo. Mahirap na, hindi na niya solo ang buong kabahayan. Nakatulong ang lamig na tubig na dumadaloy sa kanyang katawan upang payapain ang nararamdamang tensyon. Pasilip-silip ang dalaga bago lumabas ng banyo. Pagkamat presko na ang kanyang pakiramdam, ay nakadama pa rin siya ng kaunting alinlangan dulot ng hanging dagat. Nagulat pa ang dalaga nang biglang may magsalita buhat sa kanyang likuran. "Care to join me?" Sabi ng tinig. Napapihit siya. Si Vic may hawak na tray ng sinangag. Nakaluto na ito ng almusal. "Ikaw pala, Mr. Salazar." "No thank you, hindi pa akong gutom." "I don't take no for an answer. Saluhan mo ko, tikman mo ang niluto ko." Nag-init ang puno niyang tenga. Sa lahat ng ayaw niya ay pinipilit siya. "Ang sabi ko ayoko, hindi pa ako gutom." "Mahirap bang intindihin yon?" Hindi siya pinansin ng lalaki. Nagpatuloy ito sa paghahain. Nang matapos ay tsaka siya hinarap. Nagulat pa ang dalaga nang hawakan siya nito sa siko at igiya paupo sa harap ng hapag. Napasunod na lamang siya. Sunny side up na itlog, longganisa, tuyo, tapa at mainit na sinangag. "Vic, hindi ako heavy kung mag-breakfast. Kaya look at you, ang payat mo na. Napapabayaan mo ang sarili mo sa pagkain." Bago pa siya nakatutol ay tila batang nilagyan siya ng pagkain sa pinggan. "Teka, hindi ko mauubos yan. Kainin mo ang kaya mong kainin." Sabi lang niya yon na hindi mauubos. Nang malasahan ang sarap ng pagkain ay wala na siyang inhibisyon sa pagsubo. Nang mapasulyap siya kay Vic ay nakangisi ito. Tila sinasabi na akala ko ba ay ayaw mong mag-almusal. Inignora na lang niya ito at nagpatuloy na lang sa pagsubo. Nang matapos silang mag-almusal, ay magkatulong na iniligpit nila ang pinggan. Daig pa nila ang bagong kasal sa itsura nila. "Ako na." Agaw niya sa mga pinggan na nasa kamay ng binata. Sandaling naglapat ang kanilang balat. Ewan niya kung sinasadya ni Vic ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Mabilis na kinuha niya ang mga pinggan sa kamay ng lalaki at tinungo ang lababo. Ano ba itong nararamdaman niya? Sandaling pagkakadikit nila ay nakadama siya ng ibang init na hindi niya maipaliwanag. Kakaibang damdamin na hindi naman niya nadama kapag magkalapit sila ni Manuel. "Tutulungan na kitang maghugas," sabi ni Vic na sumunod sa dalaga. Bahagyang pumitlag ang kanyang puso sa sinabi nito. Bahagya siyang umusog upang bigyan ito ng pwesto. "Sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito para humingi ng sorry sa ginawa kong pagsampal sa'yo,
nung mabangga mo ko. Nakayukong sabi niya sa katabi. Okay lang yon. Ako nga ang dapat humingi ng paumanhin sa'yo kasi tumilampon ka. Tumawa ng malakas ang lalaki. Naging dahilan tuloy upang mawala ang tensyon sa pagitan nila. Nahawa siya sa masigla nitong pagtawa. Masakit pa ba ang pang-upo mo? Direktang tanong nito. Namumulang inirapan niya ito. Hindi na. Ang tagal na kaya nun. Matapos nilang maghugas ng pinggan ay tinungo nila ang terasa. Tama ni Berna ang dapo ng malamig na hangin sa kanyang balat. Salamat naman at pinaunlakan mo si Mr. Lucas. Boss ko siya at saka kasama sa trabaho to. Saglit na natahimik ang lalaki. Tumingin ito sa malayo. May natapos ka na ba? Sabi kasi ni Mr. Lucas, pagdating mo raw dito, nagtrabaho ka na agad. Alam mo naman ang writer na tulad ko. Kapag nasa mood, maganang magtrabaho. Kapag wala na, tigil. How about today? Magkukulong ka na naman ba sa study room? Ngumiti siya ng tipid dito. Hindi muna. Gusto kong maglibot sa paligid. Gusto mong samahan kita? Napaawang ang bibig niya sa sinabi ni Vic. Sasamahan mo ko? Hindi ba ako makakaabala? E di pag-usapan natin ang concept ng kwento mo. Writer ka rin ba, Vic? Tanong niya dito na tila nag-i-interview. Frustrated. Tahasang sagot nito. Lihim siyang napangiti. Kaya nagtayo ka ng publication upang kahit man lang sa paraang ito ay ma-establish ang pagkahilig mo sa pagsusulat? No, actually, my father owns the publication. Namatay na siya at walang ibang mamamahala nito maliban sa akin. Solo kong anak. Napatango ang dalaga. Hinayaan niyang magsalita si Vic. Matamang nakikinig na lamang siya. Nang makabangga mo ko, gagaling ko lang kay Mr. Lucas. Noon ko nalaman sa kanya na ikaw ang bestseller sa mga writer. Kaya nakaisip akong gumawa ng isang series na maaring kasabi ka ng mga reader mo. Why me? Mas maraming magaling sa akin. Tanong niya sa lalaki. Hindi pa rin kasi siya kumbinsido sa mga ipinapaliwanag nito kung bakit siya ang napili. Rekomendado ka ni Mr. Lucas at nabasa ko ang kwento mo. I like it. Different and touch. Pinagsama mo ang prosa sa pamaraang magugustuhan ng mambabasa. Hindi boring ang dating sa kanila. Well, thanks for the compliments. Nakangiti niyang tugon na namumula ang pisngi sa narinig na papuri. Kailan ba siya muling napuri ng isang lalaki? Hindi na niya matandaan. Nakakapagtakang hindi man lang sumagi sa isipan niya si Manuel ng mga sandaling yon. Gusto mong mamasyal? Dala ko ang kotse. Sure, ibig kong detalyadong mailarawan sa aking isusulat ang ganda ng lugar na to. Dinala siya ni Vic sa Superstar Resort. Nagustuhan niya ang lugar. Napakalawak at mula sa kinatatayuan, kitang-kita niya ang linaw ng tubig. Nagdayang maligo si Vic. Hindi siya nakatanggi nang tunguhin nito ang rentahan ng mga pampaligo. Pick your choice. Nakangiti nitong utos sa kanya na nakatuon ang pansin sa mga nakahilerang swimsuit. Wala ba kayong bago? Bibilhin ko na lang. Dahilan niya upang makatanggi. Puro kasi 2-piece and 1-piece ang naroon. Meron po. Nakangiting sagot ng babae at ibinigay sa kanya ang isa. Heto, bagay sa inyo. Disente po ang tabas niyan. Wala na siyang nagawa kundi kunin ito. Hindi naman pumayag si Vic na siya ang magbayad. Napasipol si Vic nang lumabas siya buhat sa dressing room. You look terrific. Namumulang inirapan niya ito. Tayo na ngang maligo. Hindi maiwasang hindi magkabungguan ang kanilang balikat ng lalaki. Pagkamat na asiwa ay inignora na lang niya yon.
Nakakahiya naman kay Vic kung iwasan niya ito. Tsaka siya lang ang may ganoong damdamin. Tila dalawang bata ang naliligo. Naghapulan sa ilalim ng tubig. Sabay silang umahon mula sa pagsisid. Paglitaw ng kanilang mga ulo sa tubig ay halos sabay. Nagkatitigan sila. Matagal. Hindi nakatiis si Vic. Marahang hinaplo siya sa pisngi. Napikit ang dalaga sa kakaibang sensasyong naramdaman. Tila may dumaloy na boltahe sa kanyang katawan. May nagising na damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Pag-ibig. Naramdaman niya ang labi ng binata sa kanyang labi. Nag-aarok. Napakapit siya sa leeg nito. Pakiramdam niya kasi ay malulunod siya. Kapwa humihingal na naghiwalay ang dalawa. Napayuko ang dalaga sa nadamang hiya. Naipagkamali yun ni Vic na galit ang dalaga. Don't get mad at me, please. I can hold myself. I really like you. Napataas ang kanyang ulo. Gusto lang siya ni Vic, hindi iniibig. Nakadama siya ng pananamlay. Giniginaw na ako. Tara nang umahon. Patay mali siya niyang sabi upang patayin ang nadaramang kaba. Sige. Ayaw naman ng lalaki. Wala silang kibo ang dalawa habang pauwi. Ni isa ay walang balak na magbukas ng usapan. Kanya-kanya nang iniisip ang mga ito. Hanggang sa dumating sila sa bahay ay walang imik na bumaba ng kotse si Berna. Nahinto siya sa paghakbang nang hawakan siya sa braso ni Vic. Sorry about what happened. Tumango lang siya at tinungo ang terasa. Napapikit siya nang madama ang lamig na dulot ng hanging dagat. Huminga siya ng malalim upang mawala ang nadaramang bigat ng dibdib. Kapag ganitong oras ay magana na siyang magtrabaho. Pero ngayon, may gumugulo sa kanyang isipan. Nalilito siya sa pagiging malapit niya kay Vic. Kahapon lang niya ito nakilala, pero hinayaan na niyang hagan siya nito. Vic, bakit para kang kabuti na bigla na lang susulpot? Hinaing niya. Malakas na katok ang pumukaw sa kanya. Matamlay na tinungo niya ang pinto. Vic? Kulat niyang nasabi na mapagsino ang kumatok. Can I talk to you? Hindi siya agad kumibo. Napaatras siya nang ito na ang kusang pumasok sa silid. Ano ang ating pag-uusapan? May pangangatal sa tinig niya nang magtanong. Matalim na tumitig sa kanya ang lalaki. Napayuko siya. Hindi niya kayang salubungin ang mga titig nito. Nilapitan siya ni Vic. Hinawakan sa magkabilang balikat. Look at me, Berna. Utos nito. Napasunod naman siya. Muli ay nakadama na naman siya ng kakaibang damdamin. Napapitlag siya nang hawakan siya sa magkabilang pisngi ng binata at siilin na naman ng halik sa labi. Napahawak siya sa bewang nito. Nakadama siya ng pagkahilo. Anong klaseng pang-akit mayroon si Vic at hindi niya magawang tumutol sa ginagawa nito sa kanya? Hindi ba siya mukhang cheap sa mga nangyayari? Bahagyang lumuwang ang kanyang labi upang salubungin ang halik ng binata. Napasinghap siya nang maramdaman ang palad nito na sumapo sa kanyang dibdib. Berna, why I feel so strange? I want you now. Hindi siya kumibo. Hinayaan na lang ang binata sa susunod na hakbang na gagawin nito. Hindi siya tumutol nang pangkuin ito habang magkalapat ang kanilang mga labi at ilapag siya sa kama. Nawala na siya sa sarili. Iyon ba ang hatid ng init na kanyang nadarama? Init na tumutubok sa buo niyang pagkatao. Oh, Berna, you're so beautiful. I can hold on my feelings. Bawat bulong ni Vic ng mga sweet nothings ay nakakadagdag sa nadarama niyang init.
Nag-isa ang kanilang katawan. Napangiwi ang dalaga sa nadamang kirot at hapdi. Naalarma si Vic. Natigilan ito. Hindi makapaniwala sa natuklasan. Birhen ang babaeng kanyang kapiling. Berna? Go on. Utos niya dito. This time ay banayad na ang ginawang paggalaw ni Vic. Nawala ang kirot na naramdaman ng dalaga. Sa umpisa lang pala ang ganoong pakiramdam. Kasunod naman pala ay ligaya. Sabay silang nagsayaw sa ritmo ng pag-ibig na tanging sila lamang ang nakaririnig. Hindi napigilan ni Berna ang pangingilid ng luha. Wala na ang iniingatan niyang dangal. Sa isang saglit ay nakuha na ng isang estranghero. Berna, I'm so sorry. Nag-aalalang sabi ni Vic. Ang akala ni Berna ay magtatapat na ito ng pag-ibig. Hindi pala. Leave me alone, please. Mahina niyang sabi sa lalaki. Walang nagawa si Vic kundi tumayo at magbihis. Anong klaseng babae ang kanyang kapiling? Basta na lang bumigay at ni walang hininging kapalit.